Si Don Agustin ay nagmamay-ari ng isang kilalang bangko sa bansa. Gumuho ang halos perpektong mundo niya nang mamatay ang kanyang mahal na asawa. Dahil doon ay nawala siya sa kanyang katinuan at nabuhay siya sa lansangan bilang isang taong grasa. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita niya ang main branch ng bangko na pagmamay-ari niya. Ngunit imbis na tulungan ay pinagtawanan at itinaboy siya ng mga empleyado niya roon. Nang muli siyang matagpuan ang kanyang nag-iisang anak na si Andrea, ay doon na bumalik sa katinuan si Don Agustin. Ngunit hindi pa rin nawala sa alaala niya ang paghamak at pagtaboy sa kanya ng mga sarili niyang empleyado. Kaya nagpanggap siya na isang taong grasa at bumalik siya sa main branch ng kanyang bangko. May pagbabago na nga bang makikita si Don Agustin sa mga empleyado niya? O mas matindi pa ang mararanasan niyang pangahamak sa mga ito sa pagkakataon na yon? Nandito na naman pong muli ang inyong lingkod na si Mr. Hope na maghahatid ng inspirasyon at pag-asa mula sa handog naming mga pambihirang kwentong buhay. Si Don Agustin Fierro ay isang pangalan na kilala sa mundo ng pagnenegosyo. Siya ang may-ari ng Fierro Savings and Trust na isa sa pinakamalaking bangko sa bansa. Sa kabila ng kanyang kayamanan, kapangyarihan at koneksyon sa mga pinakamatataas na tao sa lipunan, ay kilala siya sa kanyang kababaang loob. Yun ay dahil nagmula siya sa hirap at nagsumikap siya sa tamang paraan para marating kung nasaan man siya sa kasalukuyan. Hindi siya ang tipo ng taong makikita sa magagarang pagtitipon o humihiling ng espesyal na atensyon. Mas pipiliin niyang makipag-usap sa mga ordinaryong tao at makinig sa kwento ng buhay ng mga ito. Ang kabutihan ay hindi isang pagkukunwari. Bukas din ang puso niya sa pagtulong. Ilang paaralan at ospital na ang kanyang naipatayo at meron din siyang mga programang pangkabuhayan na kanyang isinulong para sa mga mahihirap. Ang kanyang tahanan na isang mansyon ay nakatayo sa isang exclusive subdivision. Kasama niyang naninirahan doon ang kanyang mahal na asawa na si Isabel at ang nag-iisa nilang anak na si Andrea na isang doktor. Isang umaga, nagising si Don Agustin na wala na sa tabi ang kanyang asawa. Bumaba siya sa kusina at nakita niya roon si Isabel na abala sa pagtulong sa mga kasambahay nila sa pagluluto ng almusal. Kahit nasa 60s na si Isabel gaya niya, ay taglay pa rin ito ang kagandahan na meron ito nung kabataan ito. Pinoy itong kumilos at magsalita. Sa kabila ng marami nilang kasambahay, ay tumutulong pa rin si Isabel sa mga gawaing bahay. Isang bagay na hinahangaan ni Don Agustin sa kanyang may bahay. Hindi na malaya ni Don Agustin na nakatitig na pala siya kay Isabel. Bawat galaw nito at hawi ng buhok ay lalong nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Hanggang sa tumingin si Isabel sa kanya at ngumiti. Oh, gising ka na pala, Han. Nagugutom ka na ba? Don't worry, malapit na kaming matapos dito. Ani Isabel. Hindi nakapagsalita si Don Agustin. Labis siyang namamangha kay Isabel, hindi lang sa ganda nito kundi maging sa kabuuan nito bilang babae at asawa niya. Oh, baka naman matunaw na ako niyan sa titig mo. Natatawang lumapit si Isabel sa kanya at mabilis nitong ginawaran ng halikang labi niya. Napangiti si Don Agustin. Hindi ko lang kasi maisip kung anong magandang bagay ang nagawa ko para i-bless ako ng sobra ng Diyos at ibigay sa akin ng isang asawang kagaya mo. Tura niya. Sus, bolero ka pa rin, Han. Alam mo, marami ka namang nagawang mabuti hanggang ngayon eh. Oo nga pala, naalala ko na pupunta nga pala tayo mamaya sa bahay ampunan ha. Tumawag na ako ng organizer natin at ready na ang mga ipamimigay natin sa mga bata doon. Sambit ni Isabel. Mabuti kung ganon. After ba ng breakfast aalis na tayo? Tanong ni Don Agustin. Oo, medyo malayo kasi yung bahay ampunan. Tugon ni Isabel. Si Andrea pala. Kailan pala ang uwi niya rito? Mag-iisang buwan na siya sa Africa, di ba? Tanong ni Don Agustin. Nakausap ko siya kagabi. Mukhang nagustuhan na doon ng anak mo. Ang sabi niya baka matagalan pa bago siya makauwi. Sagot ni Isabel habang natatawa.
Bahagyang kumunot ang noo ni Don Agustin. Bakit naman? Masayang masaya raw siya roon. Kahapon lang daw sumama siya sa isang grupo ng mga turista sa safari. Nakakita raw siya ng mga leon at elepante na malaya at hindi kagaya ng mga nandito sa atin na nasa zoo. At nung isang linggo, sumubok daw siya ng hot air balloon ride habang sumisikat ang araw sa ibabaw ng savana. Para raw siyang nasa pelikula. Tapos pumunta raw sila sa isang lokal na tribo doon at natuto siyang magseho kasama ang mga bata roon. Tinuruan pa raw siyang gumawa ng beaded bracelet. Paliwanag ni Isabel habang bakas ang saya sa mukha niya. Napangiti si Don Agustin kahit pa may bahid ng lungkot ang kanyang mga mata. Mabuti naman at nag-e-enjoy siya ron. Kaya lang, namimiss ko na siya eh. Aniya sabay buntong hininga. Hayaan mo na munang magbakasyon ng anak natin. Once in a blue moon lang naman niya yun gawin. Hindi ba pinilit lang natin siya na magbakasyon kasi sobrang tutok siya sa klinik niya? Ani Isabel. Sa bagay, may point ka naman. Tumangutangong sambit ni Don Agustin. Si Andrea ay ang nag-iisang anak ni na Don Agustin at Isabel. Inakala nila noon na hindi na sila magkakaroon ng anak dahil ilang taon na silang mag-asawa ay hindi pa sila nakakabuo. Nagpatingin na sila sa iba't ibang doktor pero walang nakita ang mga ito na problema sa kanila. Hanggang sa noong malapit ng mag-40 si Isabel ay bigla itong nabuntis at isa na yun sa napakasayang parte ng kanilang buhay. Mas lalong tumibay ang pagmamahala nila ng dahil kay Andrea. Bata pa lang ito ay tinuruan na nila itong makipagkapwa-tao at itrato ang lahat ng pantay-pantay. At nagbunga naman yun dahil lumaking mabuti at mabait si Andrea gaya nilang mag-asawa. Kaya higit sa yaman na meron sila, maituturing ni Don Agustin na si Andrea ang pinakaimportanting yaman na meron siya at ang kanyang asawa. Matapos ang masayang almusal ay naghanda na sina Don Agustin at Isabel sa pagpunta sa bahay ampunan. Habang nagmamaneho si Don Agustin, ay abala naman si Isabel sa pakikipag-usap sa organizer sa iba't ibang bagay. Talagang sinisiguro nito na maayos ang lahat at sapat ang mga laruan, damit at pagkain na ipamimigay nila sa mga batang nasa ampunan. Pagdating nila sa ampunan, agad silang sinalubong ng isang program na ginawa ng mga bata para sa kanila. May mga sumayaw, kumanta, at meron ding naghandog ng tula. Matapos yun ay isa-isa na nilang ibinaba mula sa isang truck ang napakaraming kahon na naglalaman ng mga ipamimigay nila sa mga bata. Tumulong din sina Don Agustin at Isabel sa pamimigay ng mga damit, laruan at pagkain sa mga bata. Habang kumakain ng mga munting anghel ay masayang pinagmamasdan na mag-asawa ang mga ito. Bago sila umalis ay lumapit ang mga bata sa kanila at sabay-sabay na nagpasalamat. May isang batang babaeng tumakbo pa at inabot ang isang papel kung saan nakadrawing sina Don Agustin at Isabel. Kapwa may ngiti sa labi ni na Don Agustin at Isabel nang bumalik na sila sa sasakyan. Habang nagmamaneho si Don Agustin, ay hindi niya naiwasan ng mapangiti. Ang sarap sa pakiramdam na makita na masaya sila sa mga ibinigay natin sa kanila, no, Han? Yun ang isa sa mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Masayang pahayag ni Don Agustin. Tama ka dyan. Hindi nakakasawang magpunta sa bahay ampunan na yon, Agustin. Mababait ang lahat ng bata at halatang nagagabayan sila ng maayos na mga nagvo-volunteer doon. Pagsang-ayon ni Isabel. Naalala ko tuloy si Andrea nung bata pa siya. Napakabait din niya at nakuha niya na agad ang ugali natin na mahilig tumulong. Hindi ba't nung grade 3 siya? Nagtataka tayo kung bakit bigla na lang niyang pinadadagdagan ng baon niya. Yun pala may kaklase siyang palaging walang baon. At sineshare niya ang baon niya sa kaklase niyang yun. Natatawa at napapailing na wika ni Don Agustin. Ikaw kasi ang nagturo sa kanya na maging mabait at tumulong kung meron siyang kakayahan. Ani Isabel. Inilahad ni Don Agustin ang isa niyang kamay sa hita ni Isabel at hinawakan niyo ng kanyang asawa.
Nawala ang ngiti niya nang maramdaman niya na sobrang lamig ng mga kamay ni Isabel. Mabilis niyang sinulyapan ang kanyang asawa at nilukob siya ng pag-aalala dahil napansin niya na parang may kung anong masakit dito base sa ekspresyon ng mukha nito. Bahagyang humigpit ang paghawak ni Don Agustin sa kamay ni Isabel. Han, okay ka lang ba? You don't look good. May pag-aalala niyang wika. Okay lang ako. Napagod lang siguro ako kanina kaya masakit ang ulo ko. Tugon ni Isabel sabay ngiti. Dumaan muna tayo sa ospital. Kailangan ma-check ka. Ani Don Agustin. Ano ka ba? Hindi na kailangan, Han. Umuwi na tayo. Kailangan ko lang na magpahinga at magiging okay na ako. Iling ni Isabel. Sigurado ka ba? Tanong ni Don Agustin. Yes, kapag hindi nawala ang sakit ng ulo ko, iinom na lang ako ng gamot. Ani Isabel at isang pilit ng ngiti ang pinakawala nito. Sa kabila ng ngiti na yun ni Isabel, ay hindi pa rin nawala ang pag-aalala ni Don Agustin. Kilala niya ang kanyang asawa na kahit may nararamdaman nitong hindi maganda, ay pilit nito yung itatago sa kanya. Nang makauwi na sina Don Agustin sa kanilang bahay, ay ramdam pa rin niyang saya mula sa naging pagbisita nila sa bahay ampunan. Naunang bumaba ng sasakyan si Don Agustin at ipinagbukas niya ng pinto ng sasakyan ng kanyang asawa. Pagbaba ni Isabel ay napansin agad niya na tila nahihirapan ito sa pagtayo. Napakapit pa ito sa kanyang mga braso at pilit na binawi ang balansi nito. Isabel, ayos ka lang ba talaga? Puno ng pagkabahalang tanong ni Don Agustin. Han, nahihilo ako. Parang hindi na nagawang tapusin ni Isabel ang sasabihin nito. Humulagpos na ito. Mabuti na lang at agad itong nasalo ni Don Agustin bago pa ito tuluyang bumagsak. Labis siyang kinabahan nang makitang nawala ng malay ang kanyang asawa. Isabel, gumising ka! Natatarantang wika ni Don Agustin habang tinatapik ang pisngi ni Isabel. Nang hindi magising si Isabel, ay niyugyug niya na ang katawan nito pero hindi pa rin ito magising. Hindi na nag-aksaya ng oras si Don Agustin. Binuhat niya si Isabel at isinakay muli sa sasakyan. Pinaandar niya ng mabilis ang sasakyan papunta sa pinakamalapit na ospital. Sa ospital, halos basagin niya ang salamin ng emergency room sa pagkatok habang karga pa rin ang katawan ng asawa. Tulungan niyo ang asawa ko! Halos pasigaw na wika ni Don Agustin habang lumapit ang mga nurse at doktor. Isinakay si Isabel sa stretcher. Tumakbo ang mga doktor papasok sa emergency room at naiwan si Don Agustin sa labas ng nanlalamig ang buong katawan niya. Sumandal siya sa dingding habang walang tigil ang paglandas ng luha sa magkabila niyang pisngi. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na ang isang doktor mula sa emergency room. Sinalubong ito ni Don Agustin at hindi na siya nag-abalang punasan ng kanyang luha. Dok, kumusta na ang asawa ko? Tanong ni Don Agustin na nanginginig ang boses. Sir, we did everything we could pero maluba ang ruptured aneurysm na nangyari sa asawa niyo. I'm sorry, she was dead on arrival. Mahinang sabi ng doktor. Nanigas si Don Agustin. Naintindihan naman niya ang sinabi ng doktor pero tila hindi yun kayang tanggapin ng kanyang utak. Patuloy siyang umiiyak na nakatingin sa doktor at umaasa siyang nagkamali lang ito. Hindi pa siya patay. Nanginginig niyang tugon at nilapitan niya ang doktor sabay hawak sa braso nito. Gawin niyo pa ulit. Mag-CPR kayo. I-defibrillate niyo siya. Gumising siya kanina lang eh. Kausap ko siya kanina lang. Sir, I'm so sorry. Ginawa na po namin ang lahat pero hindi na po namin nagawang iligtas ang asawa ninyo. Mahina uling sabi ng doktor. Napaatras si Don Agustin. Para siyang tinanggalan ng lakas. Napaupo siya sa sahig ng ospital at isinubsob niya ang muka sa mga palad. Umalingaw-ngaw ang paghikbi niya sa koridor.
Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ni Isabel na para bang hindi siya makapaniwala sa biglaang pagpanaw nito. Tinulungan siyang makatayo ng doktor at sinamahan siya nito papunta sa emergency room. Agad na niyakap ni Don Agustin ang malamig ng katawan ng kanyang kabiyak. Walang namutawing salita sa kanyang bibig dahil walang kahit anong salita ang kayang ipaliwanag ang sakit na nararamdaman niya ng sandaling yon. Nang mga sumunod na gabi ay tahimik ang mansyon ng mga Fierro. Ngunit ang katahimikang yon ay puno ng dalamhati at pagluluksa. Sa pribadong chapel sa loob ng bakuran ni Don Agustin nakaburol si Isabel Fierro. Payapa ang mukha nito at mistulang natutulog lamang habang nasa loob ng isang puting kabaong. Maraming dumalaw at nakiramay. Mga kaibigan, kasosyo sa negosyo, at mga dating kasamahan sa kanilang mga proyekto. Ngunit sa kabila ng dami ng tao, si Don Agustin ay nanatiling tahimik sa unang hanay ng mga upuan. Makalipas ang 2 araw ay dumating si Andrea mula sa Africa. Hindi ito nagsalita nang bumaba ng kotse at tumakbo lamang papasok ng chapel. Tahimik itong lumuhod sa harap ng kabaong at doon na ito nanghihinang umiyak. Sa araw ng cremation, si Don Agustin lamang ang humawak sa urn na naglalaman ng abo ng kanyang mahal na asawa. Maingat niya itong niyakap at tila ayaw bitawan. Sa kanilang pribadong hardin, sa ilalim ng malaking puno ng akasya ay doon ipinwesto ang urn. Napapaligiran nyo ng mga puting rosas na siyang paboritong bulaklak ni Isabel. Sa mga sumunod na araw, mas lalong tumindi ang katahimikan sa bahay ni Don Agustin. Si Don Agustin na minsang puno ng sigla at galak sa bawat umaga ay unti-unting nagbago. Hindi na siya bumabangon sa tamang oras. Hindi na rin siya nag-aalmusal kasama ng kanyang anak o mga kasambahay. Ang mga dating damit na malinis at planchado ay napalitan ng paulit-ulit na suot. Hindi na siya nagpapagupit at hindi na rin nagsusuklay. Si Andrea, sa kabila ng sarili ring lungkot ay pilit na pinapalakas ang kanyang loob. Minsan ay yayayain siya nitong mamasyal o kaya ay magkukwentuhan pero palaging tumatanggi si Don Agustin. Madalas na makikita si Don Agustin sa harap ng puntod ni Isabel. Nakaupo lang siya roon at tahimik na nakatitig sa pangalan ng asawa. Para sa kanya ay panaginip lang ang lahat at isang umaga ay magiging masaya siyang nasa tabi niya ulit si Isabel at buhay pa rin ito. Malaki ang naging pagbabago kay Don Agustin simula nang mawala si Isabel. Tila tinakasan na siya ng sarili niyang katinuan at nawalan na rin siya ng ganang mabuhay. Alam niyang pilit siyang inuunawa ng kanyang anak pero alam niyang tao lang din ito at may hangganan din ang pasensya nito. Isang gabi, kumatok si Andrea sa kwarto ni Don Agustin. Nakadungaw ang matandang Don sa bintana habang yakap ang litrato ni Isabel na nakalagay sa picture frame. Nang bumukas ang pinto ay hindi siya nag-abalang lingunin ng anak. Naramdaman na lang niyang nasa tabi na siya nito. May dala itong pumpkin soup at toasted bread. Meron din dong isang baso ng tubig. Papa, kumain na po muna kayo. Ang sabi po kasi ni Manang Josie, kaninang umaga pa po kayo hindi kumakain. Ako po ang nagluto nitong soup. Hindi po ba paborito niyo ito? Malambing na wika ni Andrea. Mas masarap pa rin gumawa ng pumpkin soup ang nanay mo, Andrea. Walang ganang tura ni Don Agustin. Malalim na bumuntong hininga si Andrea. Pero Papa, baka nakakalimutan niyo na itinuro sa akin ni Mama ang recipe niya sa paggawa ng pumpkin soup. Kuwang-kuwa ko po kaya ang lasa nun. Sige na po, kumain na po kayo. Wala akong ganang kumain. Ibalik mo na yan sa kusina. Patuloy na tanggi ni Don Agustin. Nag-aalala na po ako sa inyo, Pa. Baka magkasakit po kayo kung hindi po kayo kakain sa oras. Paalala ni Andrea. Mas mabuting ang magkasakit na lang ako para sumunod na ako kay Isabel.
Hindi ko kaya ang sakit na ito. Mas mabuti pang mawala na rin ako. Basag ang boses na tura ni Don Agustin. Pinigilan niya ang mga luhang nagbabadyang kumawala sa kanyang mga mata. Matagal na hindi nagsalita si Andrea, ngunit nanatili itong nakatayo sa tabi niya hawak ang tray. May inis na tumingin si Don Agustin sa kanyang anak. Ano ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Bakit nandito ka pa? Ayoko sabi kumain eh. Umalis ka na! Bulyaw ni Don Agustin. Papa, kahit konti lang po, kumain po kayo. Pakiusap ni Andrea. Kinuha nito ang kutsara at takmang susubuan siya nito ng soup. Malakas na tinabig ni Don Agustin ang tray. Natapon ang mga nakalagay nun sa sahig. Nabasag ang baso at kumalat ang soup hanggang sa dingding. Impit na napasigaw si Andrea dahil sa gulat. Doon na tuluyang kumawala ang luha ng dalaga. Papa, alam kong malungkot kayo. Pero sana'y naiintindihan nyo na hindi lang kayo ang nawalan. Kung nawalan po kayo ng asawa, nawalan naman po ako ng nanay. Ang sakit po dahil sa ganitong oras dapat nagdadamayan tayong dalawa. Pero bakit iba po ang nangyayari? Pa, nagluluksa din po ako. Kailangan ko po kayo. Ani Andrea sa pagitan ng paghikbi. Pakiramdam ni Don Agustin ay may libu-libong karayom na sabay-sabay tumusok sa kanyang dibdib sa sinabing yon ni Andrea. Ramdam niya ang sakit na nararamdaman nito. Nais niya itong yakapin at gusto niyang humingi ng tawa dito, pero hindi niya yun magawa. Nanatili siyang walang imik at nakatingin sa labas ng bintana. Mas pinili niyang tumahimik at balikan ang masasayang alaala nila ni Isabel. Maya-maya ay bigla siyang tumawa ng malakas nang may naalala siyang nakakatawang ginawa noon ni Isabel. Walang nagawa si Andrea kundi ang linisin ng kalat na si Don Agustin ang may kagagawan. Nang masiguro nitong wala ng bubog o kalat doon, ay bagsak ang balikat na lumabas ito ng kwarto. Naiwan si Don Agustin na patuloy sa pagtawa hanggang sa ang tawa ay napalitan ng hagulgol na punong-puno ng pagdadalamhati. Isang umaga, 10:00 na nagising si Don Agustin. Nakaramdam siya ng labis na gutom at naisipan niyang bumaba sa kusina para kumain. Tahimik niyang tinahak ang hagdanan pababa, ngunit agad siyang napahinto ng masilayan ng tanawin sa ibaba. Sa gitna ng sala ay naroon si Andrea at sa harapan nito ay may dalawang lalaking nakasuot ng puting uniforme na nahulaan niyang mga nurse. Nagpatuloy sa pagbaba si Don Agustin at tumayo siya sa sala. Sino ang mga ito, Andrea? Malamig niyang tanong. Tumayo si Andrea at lumapit sa kanya. Papa, gusto ko sanang pag-usapan natin to ng maayos. Sila sina Mark at Leo, mga nurse mula sa San Rafael Wellness Center. Isa po yung mental health facility sa city. Tugon ni Andrea. Mental health facility? Ano bang tingin mo sa akin? Baliw? Hindi ako baliw, Andrea! Galit na singhal ni Don Agustin. Papa, wala pong nagsasabing baliw kayo. Gusto lang naming matulungan kang makabangon. Hindi po madali ang pinagdadaanan nyo at hindi nyo po ito kailangang harapin na mag-isa. Sagot ni Andrea. Tiningnan ni Don Agustin ang dalawang lalaki at sa kanya ibinalik ang tingin kay Andrea. Maya-maya ay tumango siya. Kung ganun ay pumapayag na ako. Mag-e-empake lang ako ng mga gamit ko. Walang gana niyang tugon. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Andrea. Salamat po, Papa. Utusan ko lang po si Manang Josie na tulungan kayo sa pag-aayos ng mga gamit nyo. Anito. Hindi na kailangan. Huwag mo nang abalahin si Josie dahil paniguradong abala yun. Ako na lang ang mag-e-empake ng mga dadalhin ko. Putol ni Don Agustin. Tumango si Andrea bagamat may bakas ng pag-aalala sa mukha nito. Habang paakyat muli si Don Agustin sa hagdan, ay isang plano ang mabilis niyang binuo sa kanyang isipan. Pagdating ni Don Agustin sa kanyang kwarto ay nagpalakad-lakad siya imbis na mag-impake ng mga gamit niya.
Ang totoo ay wala siyang balak na sumama sa mga nurse na magdadala sa kanya sa mental health facility. Naniniwala siyang iniisip ng lahat na wala siya sa kanyang sarili kaya dadalin siya ron. Kinuha niya ang litrato ni Isabel na nakapatong sa maliit na lamesa sa tabi ng kama at kinausap niya yon. Hindi ako papayag na ilayo nila ako sa libingan mo, Isabel. Alam kong gusto nila ako mailayo sa'yo. Mga walang hiya sila! May galit na wika ni Don Agustin. Luminga si Don Agustin sa paligid. Ang tanging nasa isip niya ay ang tumakas. Lumabas siya ng silid na yon at nagtungo siya sa may library. Doon ay merong fire exit. Gamit ang hagdan ng fire exit ay bumaba siya habang dala pa rin ang litrato ni Isabel. Nang makababa na siya ay lumabas siya sa gate na nasa likod ng bahay. Mula roon ay mabilis siyang tumakbo palayo. Nang makarating na siya sa may guardhouse, ay hinintay niyang makalingatang nagbabantay na guard. At nang makakita siya ng pagkakataon, ay saka siya mabilis na tumakbo palabas ng exclusive subdivision. Wala siyang kahit na anong dala maliban sa litrato ni Isabel. Ang suot niya ay pantulog at pambahay na tsinelas. Nang makaramdam na siya ng pagod at nakasiguro na siyang malayo na siya sa bahay nila, ay saka lang siya naglakad. Walang direksyon ang kanyang mga paa, ngunit ang gusto lang niya ay ang makalayo sa kanyang anak upang hindi ito magtagumpay na dalhin siya sa mental health facility. Makalipas ang 1 buwan mula nang naglaya si Don Agustin sa bahay nila, ay makikitang napakalayo na niya sa dating tanyag at tinitingala na may-ari ng isang bangko. Isa na siyang taong grasa na nagpapagala-gala sa kalye at kung saan-saan natutulog. Wala nang bakas ng dignidad sa kanyang anyo. Magulo ang kanyang matigas na buhok, balot ng dumi ang kanyang mga kuko, at ang suot niyang pantulog ay napakarumi at sira-sira na. Sa kanyang likod ay nakasukbit ang isang sako na puno ng kung ano-anong bagay na pinulot niya mula sa mga basurahan. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang picture frame kung saan nakalagay ang litrato ni Isabel. Kahit saan siya magpunta ay dala niya yon at kung minsan pa nga ay yakap niya yon. Madalas ay nakaupo sa isang sulok si Don Agustin habang tinititigan ng larawan ng kanyang asawa. Kinakausap niya yon na para bang buhay pa ito. Nang panahon na yon ay tuluyan ng tinakasan si Don Agustin ng katinuan. Walang direksyon ang kanyang mga hakbang. Minsan nasa tapat siya ng Quiapo Church at namamalimos. Sa gabi, humihimlay siya sa ilalim ng mga tulay o sa gilid ng mga abandonadong gusali habang yakap-yakap ang larawan ni Isabel. Marami ang tinutukso si Don Agustin na baliw. Marami ang itinataboy siya kapag nangihingi siya ng pera o kaya ay pagkain. May ilang naaawa pa rin sa kanya at nagbibigay ng barya. At kapag ganun ay para siyang batang tuwang-tuwa na tumatalon. Ngunit sa kanyang puso, may sugat na hindi kayang tapalan ng awa o limos. Yun ay ang pagkawala ni Isabel na naging dahilan ng tuluyang pagkaputol ng pisi ng kanyang katinuan. Isang mainit na tanghali ay abala si Don Agustin sa pagkalkal sa isang basurahan sa labas ng isang fast food restaurant. Nang may nakita siyang isang piraso ng pritong manok na kaunti pa lang ang bawas, ay masaya siyang nagpapapalakpak. Kahit kulapol ng dumi ang pritong manok, ay kinain pa rin niya yon. Itinapat pa niya yun sa larawan ni Isabel. Tignan mo, Han. Swerte ako ngayon. Naaalala mo ba dati na palagi kong ibinibigay sa iyo ang balat ng pritong manok kasi paborito mo yon? Kahit pinagbabawal na ng doktor na kumain ka nun, pero matigas pa rin ang ulo mo. Natatawang wika ni Don Agustin. Akmang kakagat muli si Don Agustin sa manok nang may biglang umagaw nun sa kanya. Isang madungis na binatilyo ang nakita niyang may hawak sa pritong manok na nakuha niya sa basurahan. Okay na yan. Pagkain ko yan eh. Ako ang nakakita niyan kaya maghanap ka ng sayo. Nakangusong wika ni Don Agustin. Akin na to kasi nasa kamay ko na. Kung gusto mo, magganap ka na lang ulit. Pabalang na sagot ng binatilyo at sinimulan nitong kainin ng manok.
Tumiimambagang ni Don Agustin. Sinubukan niyang agawin ng manok pero malakas siyang itinulak ng binatilyo. Tatayo pa sana siya pero bigla siya nitong sinipa sa mukha. Sandaling nagdilim ang paningin niya at pakiramdam niya ay umikot ang paligid. "Ang tigas ng ulo mo! Yan ang dapat sa'yo, matandang pulubi!" Sigaw ng binatilyo at tumatawa itong lumayo sa kanya. Ang manok ko! Akin na yan! Nangihinang samo ni Don Agustin. Wala nang nagawa si Don Agustin kundi ang sundan na lang ng tingin ng binatilyong kumuha sa pagkain niya. Tiningnan niya ang litrato ni Isabel at hinaplos yun. Nasaktan ka ba, Isabel? Huwag kang mag-alala. Makakahanap pa tayo ng pagkain. Ani Don Agustin. Tumayo na siya at muling naglakad. Inisa-isa niya mga basurahan na nadaanan niya sa pag-asang may makikita siyang pagkain, pero bigo siya. Karaniwan na kay Don Agustin ang naglalakad-lakad kapag gutom siya kahit patirik ang sikat ng araw. Palagi niyang dalang isang sako na kung hindi nakasampay sa balikat niya, ay hila-hila naman niya. Sanay na siya sa mga taong nandidiri at umiiwas sa kanya. Baliwala na sa kanya yun. Simula nang mawala siya sa katinuan ay nawala na rin sa alaala niya kung paano siya makakauwi sa bahay nila. Habang naglalakad ay napahinto si Don Agustin sa tapat ng isang malaking bangko. Nakalagay sa unahan noon ang pangalan ng bangko na Fiero Savings and Trust Bank. Napangiti siya nang bumalik sa alaala niyang itsura niya na nakasuot siya ng coat at nasa loob siya ng bangko na yon. Binabati siya ng lahat ng mga empleyado at nakangiti siya sa mga ito. Hinawakan niya ng mahigpit ang litrato ni Isabel. Han, tignan mo. Hindi ba itong main branch ng bangko natin? Tara, pumasok tayo. Kumustahin natin ang mga empleyado natin. Tura ni Don Agustin sabay tawa ng mahina. Masayang naglakad si Don Agustin palapit sa bangko. Ngunit nang nasa entrance na siya ay hinarang siya ng security guard na matangkad at malaki ang katawan. Kayumanggi ang balat nito at matalim kung makatingin. Iniharang ng guard ang sarili sa pinto ng akmang bubuksan niyo ni Don Agustin. Hindi ka pwede rito. Umalis ka. Taboy ng guard. Nakita ni Don Agustin ang pangalan ng guard sa uniforme nito. Bruno, ikaw pala si Bruno. Ani Don Agustin. Tinakpan ni Bruno ang nameplate nito. Aba, marunong ka pala magbasa kahit taong grasa ka ha? Pero wala akong pakialam kahit marunong ka magbasa. Umalis ka rito. Bawal kami magbigay ng limos. Patuloy na taboy nito kay Don Agustin. Hindi ako namamalimos dito. Titignan ko lang ang mga empleyado ko. Hindi mo ba ako nakikilala? Tanong ni Don Agustin. Di kita kilala at hindi ako interesado na makilala ka. Asik ni Bruno. Siguro ay bago ka pa lang dito. Ako ay si Agustin Fiero. Ako ang owner ng Fiero Savings and Trust Bank. Ito ang main branch ng bangko ko. Pagpapakilala ni Don Agustin at sinundan niya yon ng matamis na ngiti. Nandidiring tinignan siya ni Bruno mula ulo hanggang paa. Kilala ko si Sir Agustin Fiero at alam kong siya may-ari ng bangkong ito. Pero huwag kang mag-ilusyon. Hindi ikaw si Sir Agustin. Alam mo bang pwede kang makasuhan sa ginagawa mo kasi nagpapanggap ka na ibang tao? Galit na wika ng guard. Ako talaga si Agustin Fiero. Maniwala ka. Giit ni Don Agustin. Iniharap niya sa guard ang litrato ni Isabel. Han, sabihin mo nga sa kanya na ako talaga si Agustin Fiero. Ikaw magpatunay sa kanya na nagsasabi ako ng totoo. Napailing si Bruno sabay tawa ng malakas. Diyos ko, kaya naman pala, baliw ka pala eh. Umalis ka na rito bago pa maubos ang pasensya ko sa'yo. Ani Bruno. Bahala ka na nga sa buhay mo. Basta papasok ako sa loob. Sambit ni Don Agustin.
Hinawakan niya ang doorknob ng pinto at nang itulak niya yon ay hinawakan ni Bruno ang kamay niya at tinulak siya nito. Nainis si Don Agustin at nagpumilit pa rin siyang pumasok. Sa inis ni Bruno ay kinuha nito sa kanya ang litrato ni Isabel at tinapon nito yun sa malayo. Nanlaki ang mga mata ni Don Agustin nang makita niyang nabasag ang frame ng litrato. Bakit mo itinapon ang asawa ko? Ang sama mo! Ang sama-sama mo! Galit na sigaw ni Don Agustin kay Bruno. Bumunot ng baril si Bruno at pinakita nito yon sa kanya. Sinabi ko nang umalis ka na. Bakit ba ang kulit mo? Kapag natakot pa sa'yo mga client namin, makikita mo ang hinahanap mo. May pagbabantang bulyaw ni Bruno. Mula sa loob ng bangko ay lumabas ang isang babaeng nakasuot ng uniform ng teller. Nakakunot ang noo ng babae nang makita si Don Agustin. Bruno, bakit hinahayaan mo may tumatambay dito na taong grasa? Paalisin mo nga yan. Nandidiri ang tingin ng babae sa kanya. Kanina ko pa pinapalis yan, Jade, pero ang kulit. Gustong pumasok sa loob. Ang sabi pa niya, siya raw si Sir Agustin Fierro. Tugon ni Bruno sa babae na Jade ang pangalan. Tumaas ang kilay ng babae habang nakatingin kay Don Agustin. Ha? Ikaw si Sir Agustin? Hoy, FYI, ang layo ng itsura mo kay Sir Agustin. Tignan mo nga ang sarili mo. Ang dumi at ang baho mo. Hindi ganyan ang may-ari ng bangko na ito, no? Baliw ka ba? Mataray na tura ng babae. Baliw nga talaga yan, Jade. Kanina kinakausap niya yung litrato ng babae dun sa dala niyang picture frame. Ani Bruno. Ay, paalisin mo na yan, Bruno. Nakakasira yan sa image nitong bangko. Sambit ng babae at bumalik na ito sa loob ng bangko. Patuloy na pinaglaruan ng guard ang baril sa isa nitong kamay habang matalim na nakatingin kay Don Agustin. Nilabanan niya ang tingin nito pero hindi nagtagal ay tumalikod na siya at kinuha ang litrato ni Isabel. Dahil nasira pang picture frame ay inalis niya na mula roon ang mismong picture at nilagay yon sa loob ng sako na palagi niyang dala. Nagtataka siya kung bakit hindi siya nakilala ng mga empleyado niya pero hindi niya na ipinilit pa na pumasok sa loob. Naglakad na siya palayo roon at ipinagpatuloy niya ang paghahanap ng pagkain sa mga basurang nadadaanan niya. Simula nang mapuntahan ni Don Agustin ang main branch ng Fierro Savings and Trust Bank, ay tila isang malabong alaala ang muling nabuhay sa kanyang isipan. Bigla niyang naalala na mayaman siya at siya ang owner ng naturang bangko. Halos araw-araw siyang dumaraan sa tapat ng bangko. Paruot parito siya roon. At kung minsan ay nakatayo sa labas at tinitingnan ng mga taong lumalabas at pumapasok doon. Ngunit sa tuwing nakikita si Don Agustin ni Bruno, ay palagi siya nitong itinataboy na para bang isa siyang basurang dapat itago sa mata ng mga kliyente ng bangko. Minsan ay hinahabol pa siya nito, tinatakot at pinagtatawanan. Wala ni isang empleyado ng bangko ang lumalapit o nagtatanong kung sino siya. Lahat ng nagtatrabaho sa bangko na yon ay taong grasa ang tingin sa kanya. Kahit ilang beses niyang sinabi na siya si Agustin Fierro, ay walang naniniwala sa kanya kahit isa. Isang hapon, nakatayo si Don Agustin sa labas ng bangko at hanggang sa sandaling yon ay nagtataka siya kung bakit palagi siyang itinataboy ng mga empleyadong naroon. Nais lang naman niyang batiin at kumustahin ang mga ito. Dahil sa wala siya sa sariling pag-iisip, ay hindi niya lubusang maintindihan ang lahat. Hindi na malaya ni Don Agustin ang paglapit ni Bruno sa kanya. Nagulat na lang siya nang itulak siya nito sa dibdib gamit ang hawak nitong batuta. Galit na galit itong nakatingin sa kanya na para bang may nagawa siyang napakalaking pagkakamali. Ikaw na namang taong grasa ka? Talaga bang hindi ka titigil sa pagpunta rito? Singhal ng security guard kay Don Agustin. Dito lang naman ako sa labas at hindi na ako nagpupumilit na pumasok Katwira ni Don Agustin. Kahit na, alam mo bang natatakot na sa'yo mga kliyente namin? Siguro magnanakaw ka talaga, no?
Baka nagpapanggap ka lang na taong grasa pero ang totoo, nagmamanman ka rito. Siguro ay dapat na akong tumawag ng pulis. Isang may pagbabantang ngisi ang pinakawala ni Bruno. Nang marinig ni Don Agustin ang salitang pulis ay bigla siyang natakot. Napaatras siya at mabilis na umiling. Huwag! Ayokong makulong! Huwag kang tumawag ng pulis! Pakiusap ni Don Agustin. Tatawag na ako ng pulis para matigil na yung kakapunta mo rito. Mahinang tumawa si Bruno at bigla nitong hinawakan ng braso niya ng mahigpit. Napangiwi si Don Agustin sa sakit. Aray ko! Bitiwan mo ako! Nasasaktan ako! Daing niya. Hindi ka pwedeng makawala. Tatawag na talaga ako ng pulis! Pananakot ni Bruno. Labis na natakot si Don Agustin dahil sa isip niya ay totoong tatawag ng pulis si Bruno. Ayaw niyang makulong at malimitahan ang mga ginagawa niya. Patuloy siyang nakiusap pero puro pananakot lang ang narinig niya mula kay Bruno. Hanggang isang babae na may maikling buhok na nakasuot ng simpleng blusa at pantalon ang lumapit sa kanila. Kuya Bruno, may problema po ba rito? Tanong ng babae sa mahinang boses. Ito kasing taong grasa na to napakakulit. Palagi na lang bumabalik dito. Halos araw-araw ko ito nakikita at tinataboy pero balik pa rin ang balik. Tugon ni Bruno habang may kasamang pagduro pa kay Don Agustin. Wala naman yata siyang ginagawang masama, kuya. Saka nandito lang siya sa labas at hindi pumapasok. Hayaan mo na lang siya. Wika ng babae. Anong wala? Muntik na nga itong pumasok nung unang beses ko ito nakita Kung hindi ko napigilan, malamang nanggulo na ito nun sa loob. Sabi pa ni Bruno. May awa sa mga mata na tiningnan si Don Agustin ng babae. Kuya, nasasaktan na yata siya. Ang higpit ng pagkakahawak mo sa braso niya. Pakawalan mo na lang. Nang sabihin niyo ng babae ay sakalang binitiwan ni Bruno si Don Agustin. Wala na ang kamay nito sa braso niya pero ramdam pa rin niya ang sakit. Dahil sa takot na tototohanin ni Bruno ang pagtawag dito ng pulis, ay nagmamadaling umalis na si Don Agustin na dala ang kanyang sako. Ganun pa man, alam niya na magpapabalik-balik pa rin siya sa lugar na yon kahit anong banta pa ang ibato sa kanya ng mga nagtatrabaho roon. Yung babae kanina, sa lahat ng nagtatrabaho sa bangko ko siya lang ang naging mabait sa akin. Pabulong na wika ni Don Agustin habang naglalakad. Isang gabi, kakamot-kamot sa ulo na naglalakad si Don Agustin sa madilim na kalsada. Kanina pa siya naghahanap ng matutulugan, pero tila minamalas siya ng gabing yon. Mas gusto niyang matulog sa mga nakasaradong establishmento dahil kahit papano'y merong ilaw doon. Pero kung hindi siya pinapaalis ng mga guard na nagbabantay, ay tinataboy naman siya ng ibang pulubi at sinasabi sa kanya na doon ang pwesto ng mga ito. Kakaunti na lang ang mga taong dumaraan sa kalsada ng oras na yon. Hanggang sa napahinto sa paglalakad si Don Agustin nang makita niya sa kabilang kalsada ang isang nakasarang tindahan na walang bantay na guard. Wala rin siyang ibang nakikitang pulubi sa paligid. Nakangiti niyang tinignan ang larawan ni Isabel na hawak niya. Han, may matutulugan na tayo ngayong gabi. Makakapagpahinga na rin tayo sa wakas. Masayang pahayag ni Don Agustin. Tumawid si Don Agustin sa kalsada nang hindi tumitingin kung may paparating na sasakyan. Ang tanging nasa utak niya ay ang makapunta sa kabilang bahagi ng kalsada at makatulog sa pwestong nakita niya. Nang nasa gitna na siya ng kalsada, ay napahinto siya nang makarinig siya ng malakas na pagbusina ng sasakyan. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang isang puting kotse na tinutumbok ang kinaroroonan niya. Nasilaw siya sa lakas ng ilaw ng kotse, hanggang sa bumangga na ang kotse sa kanya. Tumalsik siya at nagpagulong-gulong sa kalsada. Naramdaman ni Don Agustin ang pananakit ng buong katawan at ulo niya. Sa kabila ng nangyari, ay hindi niya binitawan ang larawan ni Isabel.
Mula sa nanlalabong paningin ni Don Agustin ay nakita niyang isang babaeng nagmamadaling bumaba ng kotseng nakabangga sa kanya. At bago pa niya makita ang mukha nito, ay pumikit na mga mata niya at tuluyan na siyang nawala ng ulirat. Labis ang pagtataka ni Don Agustin nang mapunta siya sa isang malaparaisong lugar na noon lang niya napuntahan. Puno ang paligid ng mga bulaklak na may iba't ibang kulay. May talon sa kaliwa niya na napakalinaw ng tubig. Maaliwalas ang kalangitan at masarap sa balat ang ihip ng hangin. Luminga siya sa paligid at nagulat siya nang makita niya si Isabel na nakatayo hindi kalayuan sa kanya. Nakasuot ito ng puting bestida. Matamis ang ngiti ni Isabel nang kumaway ito sa kanya. Hindi napigilan ni Don Agustin ang mapaluha nang makita ang kanyang asawa. Patakbo siyang lumapit dito at niyakap niya ito ng maigpit. Matapos ang matagal na pagyakap niya kay Isabel, ay kumala siya rito at tinignan niya ito ng diretso sa mukha. Papaanong buhay ka, Han? Anong lugar ba ito? Ang nagtatakang tanong ni Don Agustin. Hindi mo pa rin ba naiintindihan, Agustin? Nandito ka sa paraiso. Tugon ni Isabel. Ang ibig mo bang sabihin ay patay na ako? Ito na ba ang langit? Hindi makapaniwalang tanong ni Don Agustin. Marahang tumango si Isabel. Kung ganun, patay na rin ako. Magkakasama na tayo, Isabel! Masayang bulalas ni Don Agustin. Agustin, alam ko kung gaano mo kagusto na makasama na ako. Pero hindi pa ito ang panahon para mangyari yun. Nandito ka para ipaalala ko sa iyo ang isang bagay. At yun ay ang anak nating si Andrea. Bumalik ka na sa kanya, Agustin. Kailangan ka ng anak natin. Ani Isabel at hinaplos nito ang pisngi niya. Napapikit si Don Agustin nang maramdaman niya ang mainit na palad ng kanyang asawa sa mukha niya. Ngunit nang ibukas niya ang kanyang mga mata, ay nagtaka siya dahil ang puting kisame na ang sumalubong sa kanya. Wala na siya sa malaparaisong lugar kung saan nakita niya si Isabel. Ramdam niya na masakit ang buong katawan niya. Nang igala ni Don Agustin ang mata niya sa paligid, ay nasa isang malawak na silid siya. Amoy gamot doon at may napansin siyang nakakabit na maliit na tubo sa kanyang kamay. Isabel, nasaan ka? Isabel! Malakas na sigaw ni Don Agustin. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nurse na agad na lumapit sa kanya. Akmang aalisin ni Don Agustin ang dextrose na nakasabit sa kamay niya, pero pinigilan siya ng nurse. Sir, huwag niyo pong galawin yan. Tura ng nurse habang hawak ang kamay niya. Ayoko dito. Gusto ko si Isabel. Nasaan ang asawa ko? Galit na sigaw ni Don Agustin. Habang patuloy sa pagwawala si Don Agustin, ay isang babae ang pumasok sa kwarto. Nagtama ang mga mata nila at tila pamilyar ito sa kanya. Naluha ang babae nang makita siya. Nagmamadali itong lumapit kay Don Agustin at mahigpit siya nitong niyakap. Kakaiba ang naramdaman ni Don Agustin sa yakap na yun ng babae. Kumalma siya at huminto siya sa pagwawala. Papa, salamat sa Diyos at ligtas ka. Umiiyak na wika ng babae. Humiwalay ang babae sa kanya at muling nagtama ang mga mata nila. Papa? Bakit mo ko tinawag na Papa? Buong pagtatakang tanong ni Don Agustin. Papa, ako ito, si Andrea. Anak mo po ako. Pagpapakilala ng babae. Pamilyar kay Don Agustin ang pangalan ng babae, pero hindi niya maalala kung sino ito at kung saan niya ito nakita. Patuloy siyang naguguluhan. Papa, ang tagal na po kitang hinahanap. Ako po ang nakabangga sa inyo.
Mabuti na lang po at hindi po kayo napuruhan. Patawarin niyo po ako kasi nang dahil sa kagustuhan ko na dalhin kayo sa mental health facility, ay tumakas kayo sa bahay. Sorry, Papa. Umiiyak na wika ni Andrea. Umiling si Don Agustin. Hindi ikaw ang gusto kong makita. Si Isabel, nasaan siya? Alam mo ba kung nasaan ang asawa ko? Tanong ni Don Agustin. Muli siyang niyakap ni Andrea. Hindi na pumalagpa si Don Agustin. Palinga-linga siya sa paligid at nagtataka pa rin siya kung nasa ang lugar siya at ano ang ginagawa niya roon. Ilang linggong nanatili si Don Agustin sa ospital at nang tuluyan ng bumuti ang kalagayan niya ay dinala na siya ni Andrea sa isang mental health facility sa Laguna. Doon ay araw-araw siyang sumasailalim sa therapy. May mga sesyon siyang kasama ang psychiatrist kung saan unti-unti siyang natutong ilabas ang sakit mula sa pagkamatay ni Isabel. Tinuturuan siya doon na tanggapin ang kanyang mga emosyon, unawain ang bigat ng kanyang pagkakalungkot, at humugot ng lakas mula sa mga alaalang hindi kailangang burahin, kundi dapat ay tanggapin niya. Sa daan ni Don Agustin patungo sa pagpapagaling, ay hindi siya iniwan ni Andrea. Halos araw-araw itong dumadalaw sa kanya at palagi nitong dala mga paborito niyang pagkain. Unti-unting bumalik ang ningning sa mga mata ni Don Agustin hanggang sa dumating ang araw na marunong na ulit siyang ngumiti at nakakausap na siya ng maayos. Makalipas ang mahigit 1 taon, sa rekomendasyon ng kanyang mga doktor, ay pinayagan na siyang makauwi sa kanyang bahay. Labis ang kasiyahan ni Don Agustin dahil sa wakas ay natanggap na niya ang pagkawala ng kanyang asawa at makakasama na rin niya sa wakas sa iisang bahay ang kanyang nag-iisang anak. Isang umaga, matapos makuha ni Don Agustin ang kanyang release paper, ay nagpasama siya sa isang babaeng nurse para puntahan ng ilang pasyente doon na naging malapit na rin sa kanya. Nagpaalam siya sa mga ito at sinabi niya na kung kaya niya ay kaya rin ng mga ito. Matapos yun ay nagtungo na si Don Agustin sa waiting area kung saan hinintay niya si Andrea na siyang susundo sa kanya. Isang maliit na maleta ang dala niya ng oras na yun. Hindi nagtagal ay isang puting SUV ang huminto sa labas ng waiting area. Mula sa driver's seat ay bumaba si Andrea at nakangiti itong lumapit at yumakap sa kanya. Sa wakas, Papa, makakalabas ka na rin dito. Masayang pahayag ni Andrea. Ang bilis nga ng 1 taon eh. Akala ko talaga ay magtatagal pa ako rito. Tugon naman ni Don Agustin. Mamaya na po tayo magkwentuhan, Papa. Tara na po. Ani Andrea at kinuha na nito ang maleta ni Don Agustin. Sandali, ikaw lang bang mag-isang susundo sa akin? Bakit hindi ka nagsama ng kasambahay para may magbubuhat ng gamit ko? Tanong ni Don Agustin. Ayoko na pong abalahin pa ang mga kasambahay natin. Isa pa, kaya ko naman po ito. Nakangiting saad ni Andrea at isinakay na nito ang maleta ni Don Agustin sa likod ng SUV. Ay, manang-mana ka talaga sa mama mo. Kahit may kasambahay ayaw na iasa ang lahat sa kanila. Nakangiting wika ni Don Agustin. Hindi na sila nagtagal sa lugar na yon. Pumwesto na si Andrea sa driver's seat habang si Don Agustin naman ay sa passenger seat. Hanggang sa sandaling yon ay hindi pa rin makapaniwala si Don Agustin na nakalabas na siya sa mental health facility. Aminado siyang marami siyang kailangang balikan ng mga bagay sa tagal ng panahon na nawala siya. Habang nakatingin si Don Agustin sa labas, ay isang alaala ang bumalik sa isipan niya. Alam mo ba, Andrea, nung nabangga mo ko at nawalan ako ng malay, nakita ko ang nanay mo. Basag ni Don Agustin sa katahimikan. Mabilis siyang sinulyapan ni Andrea. Paanong nakita po? Nagtataka nitong tanong.
Ewan ko kung panaginip yun o ano. Pero nakausap ko siya. Ang sabi niya sa akin ay kailangan ko nang bumalik kasi kailangan mo ko. Nang bumabalik na ang katinuan ko, napagtanto ko kung gaano ko kasamang tatay sa'yo. Pareho tayong nagluluksa at malungkot nung nawala ang mama mo. Pero masyado ako naging selfish at ang iniisip ko noon ay ako lang ang nasasaktan. Never kong naisip na nasasaktan ka rin. Patawarin mo ko kung isinantabi ko ang nararamdaman mo ng panahon na yun, anak. Mahaba at puno ng sinseridad na wika ni Don Agustin. Papa, naiintindihan ko po kayo nung time na yon. Mas matagal niyong nakasama si Mama compare sa akin, kaya mas masakit sa inyong lahat. Pero kalimutan na po natin ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Magsimula po ulit tayo ng bago. Puno ng pag-unawang sambit ni Andrea. Napangiti si Don Agustin. Mapalad siya na may anak siyang kagaya ni Andrea na napakalawak ng pangunawa sa lahat ng bagay. Makalipas ang halos 1 oras, ay nakarating na sina Don Agustin at Andrea sa kanilang mansyon. Pagbaba ni Don Agustin sa sasakyan, ay iginala niyang paningin sa paligid. Wala pa ring nagbago roon at masaya siya dahil halatang naalagaan ang mga halaman doon ni Isabel. Pagbukas nila ng main door, ay laking gulat ni Don Agustin nang sumalubong sa kanya ang lahat ng kasambahay at binati siya ng mga ito ng welcome home. Meron pang cake ang mga ito para sa kanya. Bahagyang naluha si Don Agustin at nagpasalamat siya sa lahat ng naroon. Sa dining area naman ay may simpleng handaan. Hindi man yun kasing rangya ng iilang malalaking parting na daluhan niya, pero para sa kanya ay napakalaking bagay noon. Hindi nagtagal ay pinagsaluhan nilang lahat ang pagkain na naroon at mas lalong nakaramdam ng kasiyahan si Don Agustin dahil damang-daman niya na nakabalik na talaga siya sa dati niyang buhay. Matapos ang masayang salo-salo, ay dinala na ng isang kasambahay ang maleta ni Don Agustin sa kwarto niya. Nagtungo sila ni Andrea sa puntod ni Isabel. Sa pamamagitan ng pagdarasal, ay kinausap ni Don Agustin ang kanyang asawa. Humingi siya ng tawa dito dahil matagal niyang napabayaan ang kanilang anak. For sure, sobrang saya po ni Mama ngayon kasi nakabalik ka na rito, Papa. Kahit hirap na hirap kami sa paghahanap sa iyo noon, hindi ako nawala ng pag-asa na makikita ka pa namin. Tura ni Andrea. Kung alam ko lang na gano'n ang mangyayari sa akin hindi na lang sana ako tumakas. Wala kasi ako sa katinuan ng mga panahon na yun. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Tugon ni Don Agustin. Ano po bang nangyari sa inyo nung umalis kayo rito sa bahay, Papa? Bakit po ang dumi nyo nung nakita ko kayo? Tanong ni Andrea. Isang mapait na ngiti ang kumawala sa labi ni Don Agustin. Ikinuwento niya kay Andrea ang lahat ng naaalala niya nung panahon na wala siya sa sariling katinuan. Maging ang pagtulog niya sa kung saan-saan ay sinabi niya sa kanyang anak at pati na rin ang pagkalkal niya sa mga basurahan para lang maghanap ng pagkain. Alam kong hindi magandang experience yun pero doon ko na-realize na ang dami pala talagang tao ang naghihirap. Ang dami mga walang bahay at mga taong pinapalipas ang araw na walang kinakain. Nakakalungkot ang ganong senaryo. May kung anong bigat sa dibdib na naramdaman ni Don Agustin nang sabihin niya yon. Kung gusto niyo po, magkaroon po tayo ng feeding program para sa mga taong nakatira sa lansangan. Parang hindi pa po natin nagagawa yun, di ba? Suwestyon ni Andrea. Magandang ideya nga yan. Sige, mag-organize tayo ng feeding program para sa kanila. Matapos yun sabihin ni Don Agustin ay bigla siyang natigilan. Bumalik sa alaala ni Don Agustin nung nagpunta siya sa main branch ng Fiero Savings and Trust Bank
bilang isang taong grasa at hindi naging magandang trato sa kanya ng halos lahat ng empleyado doon, lalo na ang security guard na si Bruno. Alam niya na ginagawa lang nito ang trabaho nito, pero para sa kanya ay hindi dapat ganoon ang pagtrato nito sa mga taong nakatira sa lansangan. Kahit mahirap ang isang tao, naniniwala siyang dapat ay itrato pa rin ang mga ito ng may respeto. Napansin ni Andrea ang pananahimik ni Don Agustin. Ipinatong nito ang kamay nito sa balikat niya. Pa, okay ka lang ba? Tanong nito. Oh, okay lang ako. Ani Don Agustin sabay ngiti. Matapos yun ay muling tumahimik si Don Agustin. Nais niyang malaman kung sa isang taon na lumipas ay ganun pa rin ang pagtrato ng mga empleyado sa main branch ng Fiero Savings and Trust Bank sa mga taong grasa o mga pulubi. At napagtanto niya na malalaman lang niya yun sa pamamagitan ng isang ideya na naglalaro sa kanyang isipan. Makalipas ang ilang araw mula nang makauwi si Don Agustin, ay agad niyang ibinalik ang sarili sa kanyang mga gawain bilang tagapamuno ng Fiero Savings and Trust Bank. Muling bumalik ang dating sigla at sigasig sa kanyang katawan habang ginagawa niya ang mga meetings at pakikipag-ugnayan sa mga regional managers ng kanilang mga branch. Ngunit sa kabila ng pagiging abala niya sa napakaraming bagay, ay hindi niya maiwasang balikan sa isipan ng karanasang tumatak sa kanya noong siya'y wala sa sarili. Tuwing gabi, bago siya matulog ay bumabalik ang alaala ng mga araw na siya'y pinagtatawanan at itinataboy sa main branch ng kanyang bangko. Naalala niya kung paano siya itinulak palayo ng security guard at kung paano siya tiningnan ng mga teller na para bang wala siyang halaga. Lalong hindi mawaglit sa kanyang isip ang tanong kung ganoon pa rin ba ang pakikitungo ng mga ito sa mga taong nasa laylayan. Alam ni Don Agustin na tila isang kabaliwan kung babalik siya sa pagiging taong grasa, pero naisip niyang yun lang ang tanging paraan upang masagot ang isang katanungang naglalaro sa kanyang isipan ng ilang araw na. At nagdesisyon nga siyang isagawa ang plano niyang yun. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila ay may ipinaalala si Andrea. Papa, ire-remind lang po kita na ngayon tayo bibili ng mga kailangan natin para sa feeding program natin, ha? Nakakuha na rin po ako ng permit para maisagawa natin yon. Para po mas organized tayo ay pinahiram din po sa atin ni Mayor yung covered court para doon isagawa ang feeding program. Ani Andrea. Oo nga pala. Nawala na yan sa isip ko sa dami ng meetings na kinailangan kong daluhan. Pero salamat kasi inasikaso mo pa rin kahit alam kong busy ka sa klinik mo. Tura ni Don Agustin. Pero pwede bang ikaw na lang muna ang mamili, anak? Magpasama ka na lang kay Manang Josie. Ha? Bakit pa? May gagawin ka po ba ngayon? Usisa ni Andrea. May emergency meeting kasi ako. O kung gusto mo, sa susunod na araw na lang tayo mamili. Tura ni Don Agustin. No worries pa. Kami na lang po ni Manang Josie ang mamimili. Unahin niyo na po muna yung mga meetings niyo. Nakangiting wika ni Andrea. Matapos mag-almusal ay nauna nang umalis si Don Agustin kay Andrea. Ipinark niya ang kanyang kotse sa parking area ng isang mall na malapit sa main branch ng Fiero Savings and Trust Bank. Bumili siya ng t-shirt at shorts sa mall at pagkatapos ay naganap siya ng isang taong grasa at nang may nakita siyang isang lalaking taong grasa ay kinausap niya ito. Ibinigay niya rito ang bagong bili niyang mga damit at nagbigay din siya ng 2,000 piso dito, kapalit ang marumi at sira-sira nitong damit. Walang pagdadalawang isip na pumayag ang taong grasa at hindi na ito nagtanong kung bakit niya gusto ang damit nito. Mabilis na nagpalit si Don Agustin ng damit ng taong grasa. Naganap siya ng imbornal at gamit yon ay pikit mata niyang dinumihan ang mukha at katawan niya ron. Nang may nakita siyang sako ay kinuha niya yon at isinampay niya yon sa likod niya.
Habang naglalakad si Don Agustin papunta sa main branch ng kanyang bangko, ay hindi niya maiwasang mapangiti. Naalala niya kasi ang ilang buwan na nasa ganoon siyang pagkatao. Nang makarating na siya sa harapan ng main branch ng Fiero Savings and Trust Bank, ay natigilan siya sapagkat nakita niyang si Bruno pa rin ang security guard doon. Lumapit pa si Don Agustin at nang makita siya ni Bruno, ay napakunot ang noo nito. Ikaw na naman? Aba, ang tagal mong hindi nagawi dito ah. Nakangising sabi ni Bruno kay Don Agustin. Gusto kong pumasok sa loob. Maniwala ka, ako ang may-ari ng bangko na ito. Ani Don Agustin. Binago niya ang tono ng boses niya para mas maging convincing ang kanyang pagpapanggap. Hindi ka pa rin nagbabago. Baliw ka pa rin pala. Umalis ka na nga bago pa ako tumawag ng pulis. Hindi ba ayaw mo sa pulis? May himig ng pananakot na sabi ni Bruno. Hindi na ako natatakot kahit tumawag ka ng pulis. Dito lang ako. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako pinapapasok. Matigas na sabi ni Don Agustin. Ba't ako pa ang tinakot mo ha? Di magtiis ka dyan sa initan. Akala mo naman matatakot ako sa pinagsasasabi mo? Ikaw naman ang mahihirapan at hindi ako. Ani Bruno sabay tawa ng malakas. Umupo si Don Agustin sa harapan ng bangko. Hindi niya inalintana ang init ng araw. Wala siyang planong pumasok sa bangko na nasa ganong itsura dahil alam niyang imposible yun. Ang gusto niyang malaman ay kung ano ang gagawin ni Bruno para tulungan siya. Makalipas ang ilang minuto, ay lumabas ang isang teller na babae. Natandaan ito ni Don Agustin na isa rin to sa nagtaboy noon sa kanya at kung hindi siya nagkakamali ay Jade ang pangalan ng babaeng yon. Umasim ang mukha ni Jade pagkakita kay Don Agustin. Hindi ba yan yung taong grasa na palaging nandito? Ang tagal niyang nawala ah. Bakit nandito na naman siya? Tanong ni Jade kay Bruno. Ewan ko, bigla na lang bumalik eh. Akala ko nga patay na yan eh. Gusto na naman pumasok sa loob dahil siya raw si Sir Agustin. Natatawa at naiiling na tugon ni Bruno. Baliw nga. Wala pa rin pagbabago. Sa bagay, ang mga taong grasa na gaya niyan ay habang buhay ng ganyan. Paalisin mo nga yan, Bruno. Nakakasira ng image ng bangkong ito. Mataray na utos ni Jade. Pinalis ko na yan, kaya lang masyadong matigas, ma'am. Diyan na lang daw siya at hindi siya alis hanggat hindi ko siya pinapapasok. Hayaan na lang natin siya. Sarili lang niya ang pinahihirapan niya. Ani Bruno. Kahit hindi totoong taong grasa si Don Agustin, ay nasaktan siya sa mga sinabi ni na Bruno at Jade. Hindi siya makapaniwalang may mga ganong uri ng taong napakababa ng tingin sa mga pulubi at taong grasa. Hindi na alam ni Don Agustin kung gaano na siya katagal na nakaupo sa harapan ng bangko niya. Ang alam lang niya ay nakakaramdam na siya ng gutom at uhaw. Sandaling nawala si Bruno para kumain at pinalitan ito ng ibang security guard. Kahit ang pumalit na security guard kay Bruno ay hindi siya binigyan ng pansin. Nang bumalik si Bruno ay napangisi ito kay Don Agustin. Aba, ang tibay mo rin ah. Sana ma-heat stroke ka na dyan para hindi ka na makabalik dito kahit kailan. Natatawang wika ng guard. Nagugutom na ako. Baka pwede mo kong bigyan ng pagkain o kahit tubig man lang. Parang awa mo na. Samo ni Don Agustin. Anong tingin mo sa akin? Charity? Saka kahit may pagkain ako dito, hindi kita bibigyan. Mas lalo ka lang babalik dito kung bibigyan kita ng pagkain. Kaya kung ako sa'yo, aalis na lang ako. Ang daming basurahan dyan oh. Doon ka maganap ng pagkain mo. Mayabang natura ni Bruno. Mula sa pinto sa gilid ng bangko ay lumabas ang isang babae na suot ang uniforme para sa mga janitress at janitor. May hawak itong garbage bag. Hindi maaaring makalimutan ni Don Agustin ang babae na yon dahil yun lang ang nagpakita ng kabutihan sa kanya nung totoong taong grasa pa siya. Oh, ayan pala, may basura. Tignan mo at baka may pagkain dyan.
Ani Bruno kay Don Agustin sabay turo sa garbage bag na hawak ng babae na itinapon nito sa isang garbage bin. Lumapit ang babae kay Bruno. Kuya, bakit mo naman sinabi yun dun sa tao? Tanong ng babae. Kasi humihingi siya sa akin ng pagkain kanina. Sabi ko, sa basurahan siya maganap ng pagkain. Kasi doon naman talaga kumukuha ang mga kagaya niya. Sagot ni Bruno sabay tawa. Kung wala kang balak na tulungan siya, wag mo na lang sana siyang insultuhin. Matigas na sabi ng babae. Matapos yun ay lumapit ito kay Don Agustin. Dito lang po kayo ha, ikukuha ko po kayo ng pagkain. Sabi ng babae sabay ngiti. Nakangiting tumango si Don Agustin. Umalis ang babae at hindi nagtagal ay bumalik ito na may dalang plastic container na may lamang pagkain. May dala rin itong bottled water. Binuksan ng babae ang plastic container na may laman na kanin, pritong itlog at tusino. Pasensya na po kayo, ito na lang po kasi ang natira sa baon ko. Ito po pala ang tubig para hindi po kayo mabulunan. Sabi ng babae. Maraming salamat. Napakabait mo. Ani Don Agustin. Inalalayan si Don Agustin ng babae papunta sa gilid ng bangko dahil hindi doon gaanong mainit. Habang kumakain siya ay nakabantay ang babae sa kanya na para bang nais nitong makasiguro na hindi siya paaalisin doon ni Bruno. Pasensya ka na kung ako ang umubos ng baon mo. Baka mamaya magutom ka. Wala ka nang kakainin. Tura ni Don Agustin habang umunguya. Okay lang po. Ang totoo po niyan, masyadong marami ang baon ko na yan sa akin. Nagda-diet po kasi ako. Ang nanay ko po kasi ayaw niya na nagugutom ako kaya dinadamihan niya ang baon ko. Nakangiting wika ng babae. Maswerte ka kasi may nanay ka pa. Tapos kahit malaki ka na inaasikaso ka pa rin niya. Ani Don Agustin. Totoo po yan. Kaya nga po habang kasama ko pa si nanay, ipinaparamdam ko na mahal ko siya. Kaya po nagsusumikap ako sa buhay. Gusto ko pong makaahon kami sa kahirapan kasi deserve po ng nanay ko maka-experience ng maginhawang buhay sa dami ng hirap na naranasan niya simula nang dumating ako sa buhay niya. Kwento ng babae. Pero maswerte rin ang nanay mo kasi may anak siyang kagaya mo. Ano nga palang pangalan mo, Ineng? Tanong ni Don Agustin. Ako po si Hazel. Janitress po ako rito. Kayo po, ano po bang pangalan nyo? Pagbabalik ni Hazel ng tanong. Ako naman si Gusting. Gusting ang pangalan ko. Tugon ni Don Agustin sabay ngiti. Basta, Mang Gusting, kapag nagugutom kayo, magpunta lang kayo dito ng ganitong oras. Sa inyo ko na lang po ibibigay ang baon ko na hindi ko mauubos para hindi na po kayo sa basura naghahanap ng pagkain. Saad ni Hazel, napuno ng kasiyahan ng puso ni Don Agustin. Napatunayan niyang hindi naman pala lahat ng empleyado niya sa main branch ng kanyang bangko ay walang pakikipagkapwa-tao. Matapos kumain ni Don Agustin ay nagpaalam na siya kay Hazel. Bumalik na siya sa kanyang sasakyan at nagpalit na siya ng damit. Gamit ang wet wipes ay nilinis niya ang kanyang sarili. Nag-drive na siya pabalik sa mansyon at umasa siyang wala pa roon si Andrea. Ngunit pagpasok niya sa bahay ay nagulat siya nang makita na naroon si Andrea na katulong ang mga kasambahay sa pag-a-unpack ng mga kahon-kahon na pinamili nito. Papa, nandito na po pala kayo. Tapos na po bang meeting nyo? Tanong ni Andrea. Oo anak, tapos na. Nabili niyo na ba ang lahat ng kailangan natin para sa feeding program? Ani Don Agustin. Yes, Papa. Wala nang kulang. Tugon ni Andrea. Mabuti naman kung ganon. Magpapahinga lang muna pala ako ha. Kayo na muna ang bahala dyan. Paalam ni Don Agustin. Aakyat na sana si Don Agustin sa kwarto niya nang biglang tumayo si Andrea para yakapin siya.
Napakunot ang noo nito matapos siya nitong yakapin. Papa, bakit ang baho nyo? Parang amoy kayong basura. Nakasimangot na wika ni Andrea. Nanlamig si Don Agustin. Napagtanto niyang kumapit sa kanyang amoy ng imburnal dahil hindi siya nakapaglinis ng maayos. Isang alanganing ngiti ang pinakawalan niya. Oo. Nahulog kasi ako sa kanal habang naglalakad ako sa park kanina. After kasi ng meeting naisipan kong maglakad-lakad. Ayun, nahulog ako sa kanal. Tumawa pa ng peke si Don Agustin. Okay lang po ba kayo? Hindi po ba kayo nasaktan o nasugatan? May pag-aalalang tanong ni Andrea. Don't worry, Andrea. Okay lang ako. Maliligo na lang muna ako at magpapahinga na, ha? Tugon ni Don Agustin. Tinapik niya sa balikat ang kanyang anak at tinuloy niya ng pag-akyat sa hagdan. Habang humahakbang siya paakyat ay isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Don Agustin. Sa tingin niya ay naniwala naman si Andrea sa pagsisinungaling niya rito. Wala siyang planong sabihin sa anak niya ang ginagawa niyang pagpapanggap na taong grasa dahil sigurado siyang pipigilan siya nito na gawin yon. Araw-araw ay patuloy pa rin si Don Agustin sa pagpapanggap bilang isang taong grasa at palagi siyang nasa tapat ng main branch ng Fiero Savings and Trust Bank. Nakasuot siya ng marumi at sirasirang damit at palagi niyang dala ang kanyang sako na may lamang kung ano-anong bagay na nakuha niya sa basurahan. Sa panahon na yon, ay wala pa ring nakakakilala sa kanya kung sino talaga siya. Matama niyang inoobserbahan ang kilos ng bawat empleyadong pumapasok at lumalabas sa bangko lalo ng security guard na si Bruno. Sa kabila ng pag-asang baka may malasakit o pag-unawa itong ipakita sa mga tulad niyang palaboy, ay paulit-ulit lamang ang pangahamak at pangiinsulto na kanyang natanggap. Hindi rin nalalayo ang ibang empleyado kay Bruno na ilang beses siyang pinagtatawanan at sinasabihang baliw dahil sa sinabi niya na siya ang may-ari ng bangko na yon. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, ay isa lamang ang nagpakita sa kanya ng kabutihan, at yon ay ang janitress na si Hazel. Tuwing tanghali, tahimik itong lalapit sa kanya at hinahatian siya ng baon nitong pagkain. Kahit minsan ay hindi siya nakaramdam ng panghusga rito. Ramdam din niya na bukal sa loob nito ang pagtulong na ginagawa nito sa kanya at hindi ito naghihintay ng kahit na anong kapalit. Isang tanghali, nasa gilid ng bangko si Don Agustin upang hintayin si Hazel. Hindi nagtagal ay dumating na ang dalaga na dala ang plastic container na naglalaman ng baon nitong pagkain. Bukod doon ay may dala din itong tumbler at 2 plastic cups. Umupo ito sa tabi niya at ngumiti. Ngunit sa kabila ng ngiti ni Hazel ay napansin ni Don Agustin ang lungkot sa mga mata nito. Tila katatapos pa lang nito sa pag-iyak dahil bahagyang namumugto ang mga mata ng dalaga. Dahil doon ay nag-alala si Don Agustin. Mang Gusting, adobong baboy po ang ulam natin. Medyo pinadagdagan ko po kay nanay para mas marami kayong makain. Ani Hazel sabay abot ng kutsara kay Don Agustin. Maraming salamat, Hazel. Sigurado ko na masarap ito gaya ng ibang luto ng nanay mo. Alam mo, pwede na nga siyang magtayo ng restaurant na pagkaing Pilipino ang inihahain eh. Masarap siyang magluto lalo na yung kaldereta niya. Wika ni Don Agustin. Isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Hazel. Ang totoo po niyan, gusto po talaga ni nanay na magtayo ng karinderya kasi mahilig po talaga siyang magluto. Kaya lang, wala po kaming puhunan eh. Yung perang iniipon namin dati para sa pagpapatayo ng karinderya, nagastos po namin nung na-ospital si tatay at namatay. May utang pa nga po kami. Sa kabila ng malungkot na kwento ni Hazel, ay humanga rito si Don Agustin dahil nagawa pa nitong umiti. Nasaan ang iba mong mga kapatid? Usisa ni Don Agustin.
May sari-sarili na po silang pamilya eh. Ako po ang bunso sa 4 na magkakapatid kaya akong naiwan sa nanay namin nang mawala na po ang tatay namin. Tugon ni Hazel. Hindi na muna nagtanong si Don Agustin at nagpatuloy muna sila ni Hazel sa pagkain. Ngunit hindi nawala ang pagkabahala niya sa napansin niyang lungkot sa mga mata ng dalaga. Ang bagay na yun ay bumagabag sa kanya habang kumakain silang dalawa. Hanggang sa hindi na napigilan ni Don Agustin ang mag-usisa. Mukhang galing ka sa pag-iyak ah. May nangyari ba sa loob? Tanong ni Don Agustin. Napansin niyo po pala, Mang Gusting. Napagalitan po kasi ako ni Ma'am Jade kanina. Sagot ni Hazel. Yung teller na mataray? Tanong ni Don Agustin. Kilala niyo po pala siya? Natatawang wika ni Hazel. Oo, siya yung laging kausap nung guard na si Bruno, di ba? Ano ba nangyari? Bakit ka pinagalitan nung Jade? Patuloy na usisa ni Don Agustin. Natapon po kasi yung kape niya sa sahig tapos may nadulas na bata. Mabuti na lang po at hindi masama yung pagbagsak ng bata. Ako po ang sinisi ni Ma'am Jade kasi hindi ko po agad nilinis yung kape na siyang nakatapon. Ang bagal ko raw pong kumilos. Nakakaiya po kasi pinagalitan niya ako sa harapan ng mga tao na nasa loob ng bangko. May ginagawa po kasi ako eh. Kaya hindi ko napansin na natapon na pala yung kape niya. Mahabang tugon ni Hazel. Napailing si Don Agustin. Kahit may pagkakamali ka, hindi kanya dapat pinagalitan sa harapan ng maraming tao. Isa pa, siya naman ang nakatapon ng kape kaya dapat hindi siya sa'yo nagalit. Base sa kwento mo, parang gusto lang niyang ipakita na mas mataas siya sa'yo. Tura ni Don Agustin. Ayos lang po. May kasalanan din naman po ako sa nangyari. Naiyak lang po ako kasi sobrang napahiya po ako kanina. Saka mas mataas naman po talaga si Ma'am Jade kumpara sa akin. Isa lang po akong janitress. Nakatungong sabi ni Hazel. Hazel, huwag mong nilalang ang pagiging janitress mo. Yung katotohanan na nagtatrabaho ka ng marangal at hindi ilegal ay isang bagay na dapat mong ipagmalaki. Tandaan mo, hindi tatakbo ang isang negosyo gaya ng bangko kung wala ang mga janitress na gaya mo. Walang tao ang nanaisin na pumasok sa isang lugar kung madumi ito at wala sa ayos. Pagbibigay ni Don Agustin ng lakas ng loob kay Hazel. Napangiti si Hazel sa sinabing yun ni Don Agustin. Maraming salamat po, Mang Gusting. Buti pa po kayo. Kahit sobrang hirap po ng sitwasyon nyo, nagagawa nyo pa rin magpalakas ng loob ng ibang tao. Ani Hazel. Ganun naman talaga dapat eh. Hindi porkit nahihirapan tayo sa buhay, ay magiging pahirap din tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Kahit man lang sana sa salita at gawa maging mabuti pa rin tayo sa kabila ng lahat ng dagok ng buhay na ibinibigay sa atin. Ani Don Agustin sabay ngiti. Sa gitna ng pagkain nila ay dumating si Jade na may dalang sigarilyo at lighter. Hindi agad sila nito napansin. Sisindihan na sana nito ang sigarilyo nang mapatingin ito kina Don Agustin at Hazel. Isang mataray ng ngiti ang pinakawala ni Jade. Kaya pala nawawala ka tuwing lunch break ay kumakain ka kasama ng nakakadiring taong grasa na yan. Sa bagay, wala ka palang kaibigan dito kaya yung taong grasa na lang ang kinakaibigan mo. Sa kabagay naman kayo para nga kayong mag-ama. Tumatawang sabi ni Jade at sinindihan na nito ang sigarilyong hawak nito. Nagkatinginan sina Don Agustin at Hazel. Umiling si Hazel na para bang sinabi nito na wag na lang sumagot si Don Agustin. May tanong ako sa inyong dalawa. Hindi ba kayo nahihirapan sa buhay nyo? Isang taong grasa at isang janitress. Pero alam nyo, kapag nakakakita ko ng kagaya nyo, nare-realize ko na sobra akong mahal ni Lord.
kasi hindi niya hinayaan na maging kagaya ninyo ako. Pagpapatuloy ni Jade. Magandang nagpapasalamat ka sa Diyos. Pero hindi porket mas mataas ka sa amin may karapatan ka ng manghamak ng kapwa mo. Tandaan mo na walang magandang maidudulot ang pagiging mapagmataas. Seryosong sabi ni Don Agustin. Aba, sumasagot si Tatang. Alam mo, may karapatan akong magmataas sa inyo kasi mas mataas naman talaga ako compare sa inyong dalawa. Saka, nagsasabi lang ako ng katotohanan. Ang miserable ng buhay ninyo. Hindi kasi kayo nakapagtapos ng pag-aaral kaya hanggang dyan lang kayo. Iiling-iling na tugon ni Jade. Sasagot pa sana si Don Agustin pero mabilis na hinawakan ni Hazel ang braso niya. Nang magtama ang mga mata nila ay marahan itong umiling. Nakuha naman niya ang ibig sabihin nito sa kanya kaya mas pinili na lang niya ang manahimik. Matapos magsigarilyo ni Jade ay basa na lang nito itinapon ng upo sa tabi ni Don Agustin at ngumisi ito bago bumalik sa loob ng bangko. Napailing si Don Agustin. Ineng, tatagan mo ang loob mo lalo na't marami kang katrabaho na kagaya ni Jade. Huwag kang magpapaapekto sa kung paano kanila itrato. Kung kinakailangang lumaban ka, gawin mo. Kapag mali sila ay umapela ka dahil karapatan mo yun. Payo ni Don Agustin. Huwag po kayo mag-alala, Mang Gusting. Ayos lang po ako. Sanay na po ako sa mga kagaya ni Jade. Ani Hazel. Alam mo Hazel, hindi mo pwedeng hayaan na palagi kang tinatapak-tapakan ng ibang tao dahil mamimihasa sila at ikaw rin ang mauubos. Ani Don Agustin. Sa totoo lang po, mabigat na po sa dibdib kasi nasanay na po ako na hinahayaan ko lang sila. Pag-amin ni Hazel. Ganyan ang bigat ng puso kapag hindi ka marunong lumaban sa tamang paraan. Kaya minsan, walang mali kung ipaglaban mo ang sarili mo kaysa manahimik ka lang. Dagdag pa ni Don Agustin. Isang matamis na ngiti ang pinakawala ni Hazel. Matapos yon, ay nagpaalam na ito kay Don Agustin dahil malapit nang matapos ang lunch break nito. Niligpit na ni Hazel ang pinagkainan nila at bumalik na ito sa loob ng bangko. Napabuntong hininga na lang si Don Agustin habang iniisip ang hirap na araw-araw na nararanasan ng gaya ni Hazel sa bangko na yon. Napagtanto niya na kailangan na niyang turuan ng leksyon ng mga empleyado sa bangko niya na hindi maganda ang pakikitungo sa mga taong sa tingin ng mga ito ay mabababa. Isang umaga, gaya ng nakagawian ni Don Agustin, ay umalis siya sa bahay nila matapos mag-almusal. Muli niyang ipinarada ang kanyang kotse sa parking area ng isang mall. Para sa kanya, importante ang araw na yon dahil plano niya nang isiwalat sa lahat ng empleyado ng main branch ng Fiero Savings and Trust Bank kung sino talaga siya. Habang abala siya sa pagpapalit ng damit para muling magpanggap na taong grasa, ay tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ang cellphone na nakapatong sa dashboard at nalaman niya na tumatawag si Andrea. Agad niya yung sinagot at nilagay yon sa loudspeaker para makapagbihis pa rin siya habang kausap ang kanyang anak. Hello, Andrea? Tura ni Don Agustin. Papa, nasan ka? Ang sabi ni Manang Josie, umalis ka after ng breakfast. Ani Andrea sa kabilang linya. May importante lang akong lalakarin. Bakit? Tanong ni Don Agustin. Nakalimutan niyo na po ba? Ngayon ang feeding program natin, Papa. Hindi po ba kayo sasama? Paalala ni Andrea. Napapikit ng sandali si Don Agustin. Nakalimutan na niya na sa araw na yun nga pala ang feeding program nila. Dahil sa masyado siyang tutok sa pagpapanggap na isang taong grasa, ay nawala na yun sa isip niya. Anak, sorry. Nawala sa isip ko. Pwede bang kayo na lang muna magpunta sa feeding program? Importante kasi itong gagawin ko Sabi ni Don Agustin. Papa, mas maganda sana kung kasama ka namin doon. Pero
Kung importante ang gagawin mo, okay lang. Kasama ko naman po si Manang Josie at ang iba pa nating kasambahay sa feeding program. Malungkot na wika ni Andrea. Pasensya ka na talaga, anak. Hayaan mo, sa susunod sasama na ako. Importante lang talaga ang gagawin ko ngayon eh. Sambit ni Don Agustin. Ano po bang gagawin nyo pa? Usisa ni Andrea. Ilang segundong hindi nakasagot si Don Agustin. Pinag-isipan niya kung dapat na ba niyang ipaalam kay Andrea ang ginagawa niyang pagpapanggap bilang isang taong grasa. Pero sa huli, naisip niyang hindi na yun ito kailangang malaman pa. Andrea, I have to go. Mamaya na lang tayo mag-usap sa bahay, okay? Pinutol na ni Don Agustin ang tawag na yon. Inoff na rin niya ang cellphone niya upang hindi muna siya matawagan ng kahit na sino. Ipinagpatuloy ni Don Agustin ang pagbibihis. Naglagay na rin siya ng grasa sa kanyang mukha at braso. Matapos yon, bumaba na siya ng kanyang sasakyan at kinuha sa compartment sa likod ang isang sako na may laman na kung ano-anong gamit. Isinakay niya ang sako sa balikat at naglakad ng walang sapin sa paa patungo sa main branch ng kanyang bangko. Medyo kinakabahan si Don Agustin dahil sa sasabihin na niya ang katotohanan sa mga empleyado roon. Nais niyang turuan ng leksyon ng mga nagtatrabaho doon na dapat ay tratuhin ng mga ito ang lahat ng tao ng may pagkakapantay-pantay. Nang makarating si Don Agustin sa tapat ng bangko, ay napangisi agad si Bruno pagkakita sa kanya. Naglakad-lakad siya sa harapan ng bangko habang hindi inaalis ang tingin kay Bruno. Nang medyo tumindi na ang sikat ng araw, ay pumwesto siya sa gilid ng bangko at nagkunwari siyang tinitingnan ng laman ng kanyang sako. Hanggang sa narinig niya na nag-uusap sina Bruno at Jade sa may entrance ng bangko. Pabulong ang pagsasalita ng mga ito, pero dahil malapit siya sa dalawa, ay narinig niya kahit paano ang sinasabi ng mga ito. Bruno, kinakabahan ako. Baka may makahuli sa atin. Tura ni Jade. Ngayon ka pa ba kakabahan? Ang tagal na natin plano to. Walang makakahuli sa atin kasi mag-iingat tayo. Ako nang bahala sa mga CCTV. Ani Bruno. Napakunot ang noo ni Don Agustin. Umayos siya ng upo at bahagyang yumuko. Mas tinalasan niya ang pakikinig sa pinag-uusapan ng dalawa. Papatayin ko ang mga kamera mamayang gabi. May access ako sa control room. Kayang-kaya kong gawin yun. Pagpapatuloy ni Bruno. Yung mga documents, baka magtaka ang branch manager kapag may malaking withdrawal siyang makita. Tanong ni Jade na halatang ninenerbiyos. Ikaw na bahala ron. Ayusin mo yung mga slip para mukhang legit. Ikaw na ang bahalang gumawa ng pangalan ng kunwari nag-withdraw. Basta, 20 million pesos ang kukunin natin sa vault. Sagot ni Bruno. Kinakabahan talaga ako, Bruno. Ayokong makulong. Ani Jade. Jade, huwag mo isipin na makukulong tayo. Kapag nakuha natin ang perang yon, hindi na natin kailangan magtiis na magtrabaho dito. Pwede tayong magtayo ng sarili natin negosyo. Magiging mayaman tayo at pwede na tayong magpakasal. Sambit ni Bruno. Hindi na narinig ni Don Agustin ang boses ni Jade kaya't nahinuha niyang bumalik na ito sa loob ng bangko. Hindi siya makapaniwalang may plano palang dalawa na pagnakawan ng bangko niya. Dahil doon ay nag-iba na ang plano niya. Hindi muna siya magpapakilala kung sino talaga siya. Bagkus, uunahin muna niyang pigilan ang pagnanakaw na gagawin ni na Bruno at Jade mamayang gabi. Napapitlag si Don Agustin nang marinig niya ang pagsigaw sa kanya ni Bruno. Hoy! Kanina ka pa ba dyan? Singal ni Bruno habang nanlilisik ang mga mata. Hindi, kararating ko lang. Tanggi ni Don Agustin. Baka mamaya nakikinig ka sa pinag-uusapan namin kanina ha? May narinig ka ba? Tanong ng security guard. Wala akong narinig. Mahina na nga ito mga tenga ko eh. Bakit? May ayaw ka bang marinig ko? Makahulog ang tanong ni Don Agustin. Huwag ka na magtanong. Kung ayaw mong paalisin kita dyan, huwag ka makulit. Tura ni Bruno at bumalik na ito sa pwesto nito.
Tumiim ang bagang ni Don Agustin habang lihim siyang nakatingin kay Bruno. Sa isip niya ay tumatakbo ang isang plano upang hindi ito magtagumpay sa plano nitong pagnanakaw sa main branch ng kanyang bangko. Para makapag-isip ng dapat gawin, ay naglakad-lakad muna si Don Agustin. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang magsumbong sa mga pulis, pero alam niyang kailangan niya ng matibay na ebidensya laban kina Bruno at Jade. Alam niya rin na hindi maituturing na matibay na ebidensya ang salita niya laban sa dalawa. Sa paglalakad ni Don Agustin, ay lumiko siya sa isang eskinita. Patuloy siyang naglakad hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita niya ang covered court kung saan isinasagawa ang feeding program nila ni Andrea para sa mga taong nakatira sa kalye. Lumipat siya roon upang makita kung ano ang kaganapan doon. May sayang naramdaman si Don Agustin nang makita niyang maayos na naisasagawa ang feeding program. Maraming mga pulubi ang naroon at kumakain, habang ang ilan ay nakapila. Bukod sa pagkain ay may ipinamimigay din na grocery. Napangiti siya nang makita si Andrea na kahit pawisan ay nagagawa pa ring ngumiti habang nagbibigay ng pagkain sa mga tao. Sigurado ko na sobrang proud sa'yo ang mama mo, Andrea. Alam ko na tuwang-tuwa siya sa kung paano ka lumaki. Pabulong na wika ni Don Agustin. Laking gulat ni Don Agustin nang may biglang humawak sa braso niya. Nanlaki ang mata niya nang malaman na isa sa mga kasambahay nila ang humila sa kanya na halatang hindi siya nakilala. Tara po doon, kumain po kayo. Yaya ng kasambahay ni Don Agustin. Hindi na kailangan. Busog pa ako. Tanggi ni Don Agustin habang palapit na siya ng palapit sa pila. May libreng grocery din po. Sayang din po yon. O yan, dyan po kayo pumila ha. Sabi ng kasambahay at ngumiti ito sa kanya. Maikli na ang pila kaya hindi na nagawang makaalis ni Don Agustin at wala na siyang nagawa nang makaharap na niya si Andrea. Natigilan ito sa pag-abot sa kanya ng pagkain nang makita siya nito. Hanggang sa nanlaki ang mga mata nito at doon na nalaman ni Don Agustin na nakilala siya ni Andrea. Magsasalita sana si Andrea pero sumenya siya rito na huwag itong maingay. Kinuha ni Don Agustin ang pagkain at pumwesto siya sa isang lamesa na walang tao. Hindi nagtagal ay lumapit sa kanya si Andrea at umupo ito sa tapat niya. Papa, ano ito? Bakit ganyan ang itsura nyo? Pabulong na tanong ni Andrea na may kasamang pagtataka. Mahabang kwento, anak. Pero ginagawa ko ito para malaman kung hindi pa rin ba maganda ang trato ng mga empleyado natin sa main branch ng Fiero Savings and Trust Bank sa mga mahihirap. Paliwanag ni Don Agustin. Matapos yon, ay ipinaliwanag niya sa kanyang anak ang naranasan niya nung naging totoong taong grasa siya sa mga empleyado nila roon. Hindi agad nakapagsalita si Andrea. Pero pa, hindi nyo na dapat po ginagawa yan. Baka kung anong mangyari sa inyo. May pag-aalala nitong sambit. Mabuti nga at ginawa ko ito. Dahil kung hindi ko malalaman na may nagpaplanong magnakaw sa bangko natin. Deklara ni Don Agustin. Sino po? Gulat na tanong ni Andrea. Hindi na importante kung sino. Ang mahalaga, mapigilan ko sila. Huwag kang mag-alala dahil sisiguruhin kong magbabayad sila, anak. Kilala mo ko, mabait ako kung sa mabait. Pero kapag alam kong mali na ang ginagawa sa akin ng isang tao, ibinibigay ko sa kanya kung anong kaparusahan ang nararapat sa kanya. Mariinatura ni Don Agustin. Hindi na nagsalita si Andrea at tumingin na lang ito na may halong pag-aalala kay Don Agustin. Bumalik na agad si Don Agustin sa labas ng bangko at nagbaka sakali siya na makakakuha na siya ng ebidensya sa pagkakataon na yon. Ngunit hindi na niya nakita pang nag-usap muli sina Bruno at Jade hanggang sa sumapit na ang uwian ng mga empleyado sa bangko. Naisipan ni Don Agustin na umalis na rin. Sa paglalakad niya ay nakita niya si Hazel na naglalakad ng mabagal.
Napansin niya na tila malungkot ito, kaya hinabol niya ito. Mang Gusting, kayo po pala yan. Gulat na bulalas ni Hazel at ngumiti ito sa kanya. Bakit po pala wala kayo kaninang lunch break? Sayang, kaldereta po ang baon ko kanina. Dugtong pa ng dalaga. May nagbigay kasi ng pagkain sa akin kanina, kaya hindi na ako nagpunta doon. Pagsisinungaling ni Don Agustin. Huminto si Hazel sa tabi ng kalsada para mag-abang ng jeep. Hindi pa rin umalis si Don Agustin sa tabi nito dahil hindi siya mapakali dahil ramdam niya na merong iniisip si Hazel. Hazel, napansin ko na parang balisa ka. May problema ba? Tanong ni Don Agustin. Tumingin si Hazel kay Don Agustin at mas lalo niyang nakita ang pagkabahala rito. Mang Gusting, kaya niyo po bang magtago ng sikreto? Tanong ni Hazel. Oo naman. Saka kanino ko naman sasabihin ang sikreto na sasabihin mo kung meron man? Isa lang akong taong grasa. Bahagyang tumawa si Don Agustin para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ni Hazel. Kasi po, hindi po kasi sinasadya na malaman kung may 2 tao na balak magnakaw sa bangko kung saan ako nagtatrabaho. Pag-amin ni Hazel. Nanatiling tahimik si Don Agustin. Iniisip niyang maaaring may hawak si Hazel na matibay na ebidensya na magpapatunay na may balak na hindi maganda sina Bruno at Jade sa bangko. Kanina po kasi, habang naglilinis ako sa CR, narinig ko nag-uusap sa isang cubicle sina Bruno at Jade. Plano po nilang pagnakawan yung bangko. Gagamit po sila ng peking tao na kunwari magwi-withdraw sa bangko ng 20 million pesos. Ang totoo nga po niyan, nakunan ko sila ng video. Pumasok po ako sa katabing cubicle at mula sa itaas, doon ko sila kinunan ng video gamit ang cellphone ko. Hindi ko po kasi alam ang gagawin ko, Mang Gusting. Alam ko po na kung hindi ako magsasalita, magtatagumpay sila sa pagnanakaw. Pero natatakot din po ako sa pwedeng mangyari sa akin kapag nagsumbong ako. Pagpapatuloy ni Hazel habang may takot sa nanginginig nitong boses. Nanlamig ng gusto si Don Agustin dahil hindi nagkamali ang hinala niya na may hawak ng matibay na ebidensya si Hazel laban kina Bruno at Jade. Alam niya na sa sandaling yun, maaari na siyang magsumbong sa mga pulis. Totoo ba ang sinabi mo? Nakunan mo ng video ang pag-uusap ni na Bruno at Jade tungkol sa plano nilang pagnanakaw sa bangko? Hindi makapaniwalang tanong ni Don Agustin. Opo, ito po yung video oh. Ani Hazel at inilabas nito mula sa bag nito ang cellphone. Ipinapanood ni Hazel kay Don Agustin ang videong sinasabi nito. Sa video ay nakita niya si Bruno at Jade na nag-uusap tungkol sa gagawing pagnanakaw ng 2 sa bangko mamayang gabi. Detalyadong sinabi ni Bruno kay Jade ang gagawin ng mga ito. Nang matapos ang video, napansin ni Don Agustin na naluluha si Hazel. Oh, bakit ka naiiyak, Hazel? Tanong ni Don Agustin. Kasi po, hindi ko po alam ang gagawin ko. Natatakot po ako. Tugon ng dalaga at tuluyan ng tumulo ang mga luha nito. Huwag kang matakot. Tutulungan kita. Maganda at nakunan mo ng video ang 2 yon. Ang gagawin natin, dadali natin sa mga pulis ang ebidensyang hawak mo. Kailangan mahuli sa akto sina Bruno at Jade sa pagnanakaw na gagawin nila mamayang gabi.